Bilang isang OFW na nandito tayo sa ibang bansa nagtatrabaho, pero swerte pa rin tayo kasi hindi naman tayo nagiging TNT or undocumented na pumunta dito sa ibang bansa. So ito yung namasabi ko, napakaswerte sa atin, gawa ng hindi kami dumanas ng gano'n na makakita ka ng mga pulis, makakita ka ng mga otoridad na pwede kang mahuli, pwede kang masita, iiwas ka. So itong hinaharap ngayon natin sa Pilipinas, hindi lang ang Pilipinas ang nahaharap ngayon sa mga deportation. Ang daming bansa na magiging tatamaan itong kampanya ni Donald Trump na ipa-deport yung mga undocumented na mga tao sa kanilang bansa o sa Amerika. Kasi napakahirap nga naman talaga pag maraming mga undocumented na mga tao. Relate ako nito sa mga ganitong sitwasyon kasi kami dito, nakikita rin namin naman talaga yung iba. Although hindi ko naman din inano na sa ibang bansa, kapwa natin mga Pilipino na nandito sa bansang ito, sa Espanya, na maraming undocumented. Di ko lang alam eksakto talaga na bilang kung ilan na ngayon ang mga undocumented na dito sa Espanya ngayon na nagtatrabaho na wala talagang kaukulang papel kasi nandito kami sa ibang parte dito sa Spain, dito kami sa countryside. So swerte pa rin kami dito dahil may trabaho kami, tapos yung mga requirements dito okay naman kami dito dahil yung mga sa nasa gobyerno makukuha rin namin yung mga benepisyo sa gobyerno. So, unlike pag wala ka talagang dokumento na TNT ka, hindi mo talaga makuha yung mga ganun. Halimbawa, magpa-hospital ka, libre ka hospital, libre check-up. Tapos pag may anak ka nag-aral, yung mga benepisyo sa eskwelahan, mo rin yun, ma-avail mo rin yun. So, yan ang kagandahan pagka mayroon kang documented ka na OFW. So, mas maganda talaga na sa atin talaga, mayroon tayong mga kaukulang papel na legal. Kasi mahirap talaga pagdating ganito, halimbawa dito sa Spain, may isang political party dito na ayaw rin nila ng mga ganitong undocumented na mga tao. Kasi pagka ito ang nanalo, itong side na to, either mag-merge doon sa isang partido na suportaan nila, posibilidad talaga maraming madideport na mga tao, hindi lang mga Pilipino. Ang dami dito ng mga iba-ibang nasyonalidad ang nandito sa Espanya. So, dito sa Amerika ngayon, nakikita ko na noong nanalo si Trump, ang daming nag-evacuate na talaga na pabalik na sa kanilang bansa. Ito yung video, di ko lang to kasi baka ma-copyright ako. Ipakita ko lang sa inyo. And now shifting focus to the southern border with Mexico, where hundreds of migrants are abandoning their journey towards the United States. The caravan, which began earlier this week with around 3,000 migrants, has now dwindled to just half after Donald Trump won re-election. We wanted to get to the United States. Now that Trump won, we do not know what to do. Maybe God's will, since we are taking this course, that we have to arrive, even if it is to knock on the door, to see if they open it for us. I don't know what to do anymore, because we left a very terrible regime. Returning to Venezuela is like being shot in the head. Regresar a Venezuela es como que nos estuvieran dando un tiro a cada uno en la cabeza. Donald Trump doesn't like Latinos. Donald Trump said he was going to remove all Latinos from the United States, a massive deportation. So now it's going to be harder to get in. There are going to be new laws, new regulations, new rules, and now it's going to be harder for us Latinos to get there. In his winning speech, the president-elect reiterated his commitment to seal the borders, insisting that only legal immigration would be allowed. The president-elect's plan could further impose limitations on Biden-era programs like humanitarian parole and temporary protected status that temporarily allow some migrants to remain in the United States. Yan yung gustong papasok sa Amerika. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason. For migrants who use social media platforms like Telegram to track the U.S. immigration policies, the election outcome has dampened their hopes severely. Several expressed frustration, with some saying
that had there been a woman president like Claudia Sheinbaum, their lives would take a different trajectory. Mi opinión acerca de las elecciones de I wanted them to elect a woman in the United States elections just as we did here. That way they would have seen eye to eye because Mr. Trump is arbitrary, misogynist, racist. Arbitrario, misógeno, racista. Now, throughout the campaign, Donald Trump vowed to complete his border wall and deport millions of illegal immigrants. He's even promised to hire an additional 10,000 Border Patrol agents and impose tougher restrictions on asylum. So in order to meet the goal of hiring 10,000 new agents, we need the agents. We need them badly. And keeping our incredible veteran agents on the force. Don't leave us. A post-election YouGov survey shows that Donald Trump has the support of 53% of Americans on immigration matters, compared to just 45% for Vice President Kamala Harris. As of now, the reality for migrants remains uncertain as they weigh their next steps, with many deciding to give up on their chances of crossing into the United States. Dito ko nga sasabi na relate ako nito sa mga ganito kasi hindi talaga biro na ang bansa na mayroong mga hindi mga walang mga papel ang mga nandito. Kasi nangyari na yan dito kasi ang mga tao na walang papel, ang mga tao sa bansa kung saan sila galit sa mga walang papel kasi yun ang kinukuha sa mga employer. Yan ang kinukuha nila para magtrabaho. So, ang baba ng sweldo, walang benepisyo, kaya take advantage yung mga ganyang klaseng tao. So, pag nagkasakit ka, kawawa. Pag nahuli ka, kawawa sila. So, dito sa bansa namin, na wala man masyado ditong mga deportation na ganun. May nahuhuli rin ng mga Pilipino, dati, narinig ko, pero hindi naman sila pinadeport. Pero unlike dito sa Amerika ngayon, talagang i-deport talaga. Kasi dito kasi, ito yung mga Latino, yung nakita kanina, may dalang bata, mga Peruano, mga Brazil, yung mga sa Latino, hindi sabi nga nila si Trump rasista daw, hindi niya gusto ang mga Latino. Si Trump kasi matagal na niya talagang ayaw niyang mga ganyan. So ngayon, na naman to na pag-upo niyang pagka-presidente, mas lalo tong lalala. So itong Pilipinas, di ko alam kung gaano kahanda. Itong mga Latino, bumalik na nga lang talaga Wala na silang pag-asa. Di na talaga sila pwedeng palusutin dyan sa sa borders ng Amerika at saka yung sa Latin America. Kasi haharangin talaga sila, huhulihin talaga sila. Ibalik talaga sila. Itong Pilipinas ngayon, ewan ko kung gaano kahanda. Ito yung balita na napanood kung gaano ba talaga kahanda ang Pilipinas nito sa 370,000 na mga Pilipino na dapat umuwi na ng Pilipinas. Tiniyak na Department of Migrant Workers na handa silang umasiste sa mga undocumented Filipino sa Estados Unidos sakaling matuloy ang nakaambang plano ng Trump administration na magpatupad ng mass deportation. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, handa ang gobyerno ng Pilipinas sa magbigay ng assistance sa tinatayang nasa 370,000 undocumented Filipino immigrants sa US na posibleng maapektuhan ng bagong polisiyang ipatutupad ni US President-elect Donald Trump. Sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ilan sa mga inihangad ng tulong sa ating mga kababayan ang financial, medical at legal assistance. Gayon din ang emergency repatriation at pagkakaroon ng alternatibong trabaho o hanap buhay dito sa Pilipinas. Ang tanong ko niyan, gaano ba talaga kahanda? Ang sabi, bibigyan ng mga training, mga cash assistance. So pag naubos yung cash assistance, anong mangyayari? So palagay ko ang mga Pilipino nito sa Amerika, mananatili pa rin yung iba kahit undocumented sila doon kaysa ipagpalit ang buhay nila na uuwi ng Pilipinas na wala silang magawa doon, walang trabaho pagdating doon. Na itong trabaho ang hinahanap talaga ng mga Pilipino, na itong administrasyon na yun, napaka-inutil na talaga. Yung tutulungan nga ng tinamaan ng bagyo sa Pilipinas, hindi nga nila ma-accommodate ng husto. Ito pa kaya mga undocumented na papalayasin sa Amerika, ito pa kayang bigyan ng pansin? Kaya ito yung nasabi ko, gaano pa talaga kahanda ang Pilipinas pagdating nito mga 370,000. Nag-increase pala to nung nakaraang linggo nung nabanggit ko to. Akala ko 300 lang, pero ngayon pala kulang-kulang 400,000
na mga Pilipino na itatapon pabalik ng Pilipinas. Kasi palagay ko, kung okay naman ang relasyon talaga natin sa Amerika at saka si Trump at saka si Marcos, mukha naman sigurong pagbigyan ni Trump yung iba dyan na i-amnesty na lang. E paano kung itong mga ginagawa ngayon ni Marcos kung hindi type ni Trump? Wala siyang pakialam dyan sa mga Pilipino doon na mga undocumented. Itatapon talaga niya to. Ito si Trump naman, mas close sila ni mas kaibigan sila ni Duterte. Close, di ko naman sabihin na close, pero mas kilala sila. Kasi nakapunta nga to ng Pilipinas nung panahon ni Duterte at saka ni Trump na nanalo siya ng presidente natin sa Amerika, nakapunta to ng Pilipinas. So yun yung napaka natin, aabangan talaga natin to kung sa sunod buwan dapat yung hakbang nito. Ngayon ang gobyerno nag-generate na sila kung paano talaga ang tulong nito sa mga Pilipino nandun sa Amerika pa. Kasi ito, pagka umupo na si Trump tapos ang mga Pilipino nandoon pa, sasabog to. At saka pagagalaw ang gobyerno nito kung kailan na talaga papauwi na to. Ang gobyerno natin ngayon, mas mas mahilig to sa ultima ora. Tsaka gagalaw. Hindi to hanggang ngayon, malayo pa, gagalaw na kaagad para kung ano talaga mangyayari. At least, yung mabigat na problema, natanggal na. Unti-unti nang natatanggal nito. Ngayon, itong gobyerno na to, dubli dagok ang nangyayari ngayon. 370 na mga Pilipino na undocumented. Tapos, ito pa yung mga ilang libo din tong tutulungan ngayon sa Pilipinas para sa tinamaan ng mga bagyo. Sabi ko nga, hindi nga to kaya ng halos ng gobyerno na tugunan sa paka-inutil ng ating gobyerno ngayon. Sabihin ko talaga inutil kasi ang hirap magsolusyon. Ito pag darating to, kawawa ang mga Pilipino pag ma-deport. Kawawa ang mga Pilipino pag maikulong sa Amerika. Sana naman wag umabot na ngayon maikulong ang iba nito kasi pag nakulong to, anong mangyayari na naman? Kahiya ang Pilipinas pag nakulong ang mga Pilipino nito na nandoon pa. Kaya itong ngayon, wag naman sanang hanggang ibalita lang to nila na preparado daw sila. Gaano ba talaga ka-preparado? Umpisahan nila ngayon na habang maaga pa. Kasi January uupo tong si Trump. At least mayroon pa silang time talaga na isang buwan mahigit para maumpisahan na to. Wag yung parang di naman siguro matuloy. Ayun, nakita lang natin sa borders ng Latin America, bumalik na yung mga taon na taga Peru. Galit sila kay Trump. Wala tayong magawa niyan kasi gobyerno ng Amerika. Kaya galit ang gobyerno ng Amerika sa mga imigrante kasi yan ang nagdala ng mga droga, yung mga pinagbabawal na mga gamot. Yan ang lumalabag ng mga tao doon. Kaya di natin masisisi na damay-damay na ang mga tao sa buong mundo na papabalikin sa kanilang bansa pag wala kang papel. Kung mayroon kayong plano na mananitili dyan, sana naman magbago pa kayo, mga Pilipino, para kung sakali man ma-deport kayo, di na makabalik ng Amerika. Ma-blacklist kayo. Kaysa kusa na lang kayong aalis. Nakakaawa ang mga kababayan natin ngayon. Hindi lang sa ibang bansa na dumanas ng ganito. Sa ating mga mayroong mga papel, swerte pa rin tayo. Kasi hindi natin maranasan itong ganito. Mayroon pa ang nabang ito, kahit green card ka pag gusto ng US administration yung bagong upo ngayon, kung nila yon, parang mayroon pa rin silang pwedeng magawa nun kahit green card ka. Ano pa kaya yung wala kang dokumento, wala kang maipakita na legal kang naninirahan dyan sa Amerika? Kahit ka dito nga pagka illegal ka, magtatago ka talaga sa mga pulis. Kasi mahirap na masita ka. Buti kung sagutin ka sa amo mo kung mahuli ka. Yan ang kamalasan sa ating gobyerno ngayon kasi sobrang inutil nga. Ulitin ko to, inutil ka na, gobyerno ng Pilipinas.